Supposedly, hindi ako makakarating ngayon kasi sobrang sakit ng ulo ko. Don't know kung kailangan ko ng palitan yung salamin ko or what. Kasi sakit kanina talaga. Kahapon, wala, tapos kanina bumalik. Medyo puyat pa. So medyo may ground yung sakit ng ulo para bumalik, di ba? Puyat ka, ha? Here I come. So tinext ko na si Pastor Pao na back up na lang kung sakaling hindi ako makarating. Praise the Lord, inaaral na yung preaching ko kanina, pero sabi ko, if you will be used by the Lord, He will deliver you. Amen. Yun yung, grabe lang no? God will put you into a situation if you really need to release a word from Him, no? Hindi pwedeng, dahil ito lang yung revelation sa'yo, talagang hayaan yung ma-experience mo muna before you preach or before you deliver the word. Kasi you cannot give what you don't have. Mas maganda yung na-experience mo saka itinuro mo. Tama? So tonight, we're gonna talk about the reason you survived the night. No? Sakto, no? Hallelujah. Kinuha natin yung teksto sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Basahin natin sabay-sabay, pwede ba? Pag maikli, pinapabasa ko yan sabay-sabay. Pero pag medyo mahaba, hindi na. Pero since maikli ito, babasahin natin sabay-sabay. Ready na ba kayo? Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. 1, 2, 3. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For He is Yes. They are new every morning. Great is your faithfulness. Hallelujah. Let us all pray. Father God, we thank you for this night. We thank you for this chance to live and to witness your goodness, to hear your word, to came here safely. And Lord, to deliver your words as your servant. God, I declare victory in this place. And may your people hear your words and learn every principle na ibibigay nyo ngayong gabi. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. God, I just wanna thank you. Meron tayong supposedly kakantayin ngayon pero sa Sunday na. Anyway, ito naman ay masasagasaan pa rin natin on Sunday. No? Habang nagdadrive ako, punta sa office, narinig ko tong song na to. First, I'm so amazed and astounded with this song, di ba? Yung, ano nga yan? Yes. God, I'm just grateful. Di ba? Kasi every day, we don't know what will gonna happen. Tama? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Maybe you have plans tomorrow. We have plans. Itong araw na to, pwedeng nangyari, pwedeng hindi. Pero it is only God who knows what will happen tomorrow or to the next hour. Kahit sa ilang segundo na lang. Diyos lang talaga nakakaalam Tama ba? Kaya nga kanina sabi ko, hindi ko alam kung makakapunta ako, but only you, God. That's why now, this very moment, I am so grateful. And I'm so grateful to God. Kasi I'm here, standing in front of you. Diba? At madedeliver yung words na ito. So the reason we survive the night and the day is because of the faithfulness of God to your life. It is not because how you do your day. It is not because of your strength. It is because the faithfulness of God. Alam mo tayo, loyal. Loyal tayo sa Panginoon. We came back to Him every day. We go back to Him every day. Pero yung faithfulness, ibang usapan yon. Tama? Hindi po magkaparehas ang loyalty at saka faithfulness. Yung loyalty, bumabalik ka lang. Pero pagka nasa labas ka, iba na kausap mo. But faithfulness,
pag faithful ka sa asawa mo, kahit sinong iharap sa harapan mo, hindi mo entertainin yan. Pero na lang kung syempre kung tungkol sa trabaho yan, kung mabebentahan mo yan, di ba? Kausapin mo, di ba? Pero yung, naiintindihan nyo, magkaiba siya. So Jeremiah, kilala niyo si Jeremiah? So he is speaking during destruction and suffering. No? Nung sinasabi niya or binibigkas niya itong mga salita na to sa Biblia, no? Everything around him looked hopeless. Wala nang pag-asa. Pag nasa isang grupo, halimbawa, sige sabihin na lang natin, sa sales team ng Dominators, for those who knows, di ba? Halimbawa, month end na, wala ka pa ring benta. Lahat tayo hopeless. Pero merong isang tatayo, no? Nasasabihin, hindi pa tapos yung araw, hindi pa tapos yung buwan, hanggat may oras pa, may pag-asa pa. Alam mo, I heard a lot of testimonies, no, like, about those kind of situation. Last minute, papasok yung benta. Diba? It's not just about your work or business, pero what I'm talking about is God can deliver you kung kailan feeling mo wala nang pag-asa. Amen? Kaya mapapasigaw ka na lang God, you're so great. Diba? I'm so grateful. I'm just grateful kasi how come that this little girl, no, na nangangarap lang ng simpleng buhay, ay magkakaroon ng poging asawa, na maganda yung trabaho, ang laki na sweldo. Pati naman siya, no, may sweldo naman siya, pero nagkaroon pa siya ng business. Sino nakakaalam? Kaya mo ba isulat yun? Ikaw lang mag-isa? Wala eh. Tama ba? But the thing is, hindi lang basta ginawa ng Diyos sa kanya yun, hindi siya aware. Binigyan pa rin siya ng vision. Amen? Even though everything around you looks so hopeless, there will come a time that you will discover God's character. Amen? Hindi yung circumstances. You will discover God's character. Last night, kagabi ba yun? Hindi. Hindi, Monday pala yun. Oh, Monday, no? Nakakatuwa yung si Pastor June Habil, may-ari ng Gain. Lahat tayo, merong privilege tama? Ang ganda ng illustration niya Ang laki ng privilege mo, parang kang sumakay sa isang cruise ship. 'Di ba? Tapos, hindi mo alam kung anong inclusion nung binili mong ticket. 'Di ba? Panay Skyflex ka lang. Panay biskwit ka lang. Panay yun ang kain mo kasi doon ka lang nasanay Yun lang ang alam mo Tapos tinanong ka nung crew, bakit siya lang kinakain mo? Hindi mo ba alam na meron kang fine dining? Third day niya na. 3 days lang yun Third day niya na. Ganun ba? Kakainin ko na lahat. O sige, kainin mo na lahat, tapos bukas umuwi ka na. Kasi 3 days lang Tayo, kailan natin madidiscover kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin? Kailan natin madidiscover yung privilege na meron tayo? Doon ba sa malapit ka nang mawala? Malapit ka nang lumisan sa mundo? Biruin mo, naghirap ka sa mundong ibabaw kasi ang iniisip mo, ito lang dapat ang ginagawa. Ito lang dapat ang pagkain ng Kristiyano. Di ba? Kung ganun lamang, pambihira. Who knows? Di ba pinag-uusapan lang natin ng January to acquire a, LCC service. Service ng church natin. Hindi naman natin alam kung kailan ibibigay. Basta pag ang Diyos nag-affirm, ihanda mo yung sarili mo. Kasi it may be
sooner or later. Diba? Biruin mo, wala pang, kakapasok lang ng second quarter, tama ba? Kakapasok lang ng second quarter, binigay agad ng Diyos yung provision. And hindi niya ibibigay yung provision na yan kung walang mission. Tama ba? Hallelujah. So, ibig sabihin, the reason why you are still here is because the mercy of God. Amen? If you woke up this morning, no? Hindi ko lang alam sa mga wala dito, pero alam ko si Papa nasa Baguio. So, nagising pa siya. Pero if you woke up this morning, God is not finished yet. God is not finished with you. Hanggat buhay ka pa, ibig sabihin may gagawin pa ang Diyos sa buhay mo and through your life. Amen ba yun? If you can still remember the story of Miles Monroe, alam niya na mawawala na siya. Diba? Na-prophesy pa nga niya kung paano siya mawawala Sa preaching niya, nabanggit niya na magpe-plane yung crush niya. Magka-crush yung plane niya, di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, tapos na yung mission niya. Tama? So, ikaw, hanggat nandito ka pa, kaya nga pala, sinasabi nila, ang masamang damo, mahirap mamatay. Bakit? Binibigyan pa ng chance ng Lord. Tama ba yun? Hindi siya nabubuhay para magpakasama lang. Binibigyan pa siya ng chance na tumanggap sa Panginoon at maligtas. Kasi hanggat maaari ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas Lahat ng tao tumanggap sa Kanya. Pero may mga tao na talagang hindi nila kayang tanggapin ang Panginoon. And may mga taong tumanggap sa Panginoon at nag-backslide na. Hello? Yun yung mga hindi talaga na-experience kung gaano sila kamahal ng Diyos. Do you agree? At some point, siguro naranasan nila yung goodness ng Diyos. Pero nakalimutan nila yun Tama? Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Pero ngayon, wala na. Diba? Hindi mo alam ako'y nasasaktan. Hahaba na naman buhay. Sino gustong dito ang gustong humaba buhay? Gusto niyo humaba buhay niyo? Magpahabol kayo sa Panginoon. Pero, syempre, yung physics at saka yung science, yung law of nature of man, umaandar. Hello? Do you agree? So habang umaandar yan, yung katapusan mo lumalapit. So wag na nating tangkain magpahabol sa Panginoon kasi baka magsisi pa tayo. Through the Lord's mercies, we are not consumed. Amen? So mercy is the reason we are still here. Survival is not luck. Tandaan natin yan. Yung mga muntik na masagasaan, hindi yun swerte lang. Amen? It is mercy. We are preserved because of God's faithfulness, not our perfection. Because even the perfect in their crafts, nagkakamali at nawawala. Tama? Kahit sobrang perfect mo at sobrang galing mo doon sa ginagawa mo, darating ka sa punto ng buhay mo, sasablay ka pa rin. God's mercy protects purpose. So if you are doing your purpose into your life, God's mercy will protect you. Kasi sinong protektahan niya? Yung purpose niya, not you yourself. God is not a respecter of someone. Amen? Hello? So, if you are going to go far from the purpose na binigay sa iyo ng Panginoon, para ka lumalabas sa umbrella niya, yung protection mo nawawala. Amen? Again, He protects His purpose. Nakuha niyo yung sense, di ba? Napagtatahitay niyo ba? Amen? Pag na-fulfill mo na yung purpose mo, that's the time, pwede mo na siyang i-meet face to face. Tama? So gawin lang natin yung purpose natin kasi ang hirap mamatay nang hindi mo nagagawa yung purpose mo. Kaya nga sabi ko, di ba, ang pinakamayamang lugar, sabi ni Miles Monroe,
Ang pinakamayamang lugar sa mundo ay sementeryo. Kasi nandun lahat ng mga business ideas, yung mga potential. Nandun lahat. Yung mga composition ng music. Yung mga matitinding lyrics na dapat sikat na ngayon pero hindi na ilabas because of procrastination and because of, what ifs. Amen? Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot mabuhay. Huwag tayong matakot kumilos ayon sa purpose ng Diyos kasi the protection of God is with us. Kaya sabi niya, if God is with us, then who can be against us? Kung sa business na meron tayo, sasamahan tayo ng Panginoon, wala tayong dapat ikatakot. Maraming magsasabi sa'yo, babaan mo lang yung presyo mo kasi dito yung sa lugar natin, puro estudyante. Diba? Babaan mo lang para puntahan ka. The thing is, uso na kasi yung yung reels. So, ang dami kong napapanood. Madami tayong mapapanood. Mataas man yung presyo mo, at least onti trabaho mo. Pero yung kita mo, parehas lang. Binabaan mo presyo mo, madami kang customer, madami kang trabaho, pero yung kita mo, parehas lang. Di ba? Tama? And also, pag narinig ko, dun sa kapatid ko na negosyante, sinasabi niya, taasan mo ang presyo mo pag ikaw ay nagnegosyo. Taasan mo yung presyo mo. Sabi ko naman, sinong bibili sa akin? May bibili at bibili niyan. Kita mo kami. Di ba? Merong bibili at bibili niyan. Kung magne-negosyo ka, taasan mo. Dapat pag negosyante ka, wala kang konsensya. Biro lang yun Nakasimangot si Eric So, joke lang yun. Sabi kasi nung sa Reels yun pero syempre, huwag niyo i-apply yun. Kailangan nyo ng konsensya. Diba? Iayon nyo yung presyo nyo sa produkto nyo at sa lasa ng produkto nyo. Diba? Si Daniel, presyo niya parang Starbucks. Pambira to. Sabi ko, sino bibili yan? May bibili at bibili yan. Meron nga. Hira. Nakakamakano sila a day? 10,000? Oh, praise the Lord. Doon sa kape pa lang yun, sabi ko, ayos Ang sarap nga naman kasi ng kape niya. Di ba? Sarap. Natikman niyo na ba? Sino dito hindi pa nakakapunta ng You Grind? So magsabi kayo sa akin, bilis. Hindi ka pa nakapunta? Punta ka, bukas. Tapos sabihin mo, bibili ka. Bahala na si Daniel sa'yo. Pero masarap kape doon. Tandaan natin, yung pagkakamali natin could destroy us. Amen? The enemy, akala mo kaya kanyang pigilan, but really, hindi kanya kayang pigilan. The enemy can't stop you. He can just delay you. Amen? Hindi niya ako natigilan ngayon. Na-delay niya lang ako, na-late ako. Pagdating ko dito, last lyrics na nung kanta. Pero at least, di ba, it's better late than never. God preserved you for your assignment. So hanggat may assignment ka pa, hanggat merong panghangarin ang Diyos sa'yo, hanggat may purpose pa ang Diyos sa'yo, kaya lagi mong hilingin sa Panginoon, kung gusto mong pa mabuhay, Lord, bigyan mo pa po ako ng gagawin. Lord, gamitin mo pa po ako. Gusto niyan? Kaya kanina sabi ko, habang pinagpipray ako ng asawa ko, and also, thank you for your prayers. Kasi may nag-pray ba sa akin dito? Kaya pala, nagulat ako. Mga ilang minuto, gumaan ang pakiramdam ko. Maraming salamat sa prayers nyo. And syempre, yung asawa ko kanina, pinagpipray ako. Sabi ko, habang pinagpipray niya ako, Lord, gamitin mo pa ako. Gamitin mo pa ako, Lord. Para ako nawawala ng kaluluwa pagka pinipikit ko yung mata ko Stop disqualifying yourself when God has preserved you. Lagi natin kasing inaalis yung sarili. Lagi natin sinasabi, Lord, I'm not capable. If God gave you that assignment, ibig sabihin, kaya mo. Pag binigyan ka, pag binigyan ka ng business ideas, di ba narinig natin yan, si Lord din magbibigay sa'yo ng customers. Pag pinagkatiwalaan ka ng ministry, ibig sabihin, kaya mo. Tama? Hallelujah. Don't disqualify yourself. Huwag tayo marunong pa sa Diyos. Marunong ka pa Number 2, mga kapatid, naiintindihan nyo? God's compassion never runs out. Hindi nauubos. Grabe, Lord. Maiiyak ka na lang talaga.
sa sobrang tindi ng compassion ng Panginoon sa iyo. 'Di ba? Na kahit ayaw mo na, kita mo si Jonas, 'di ba? Pinapapunta ng Ninive, ayaw eh. 'Di ba? Pambihira, ayaw mo ah. Kung ako 'yon, tsugi. 'Di ba? Pero pinakain sa isda, mukha lang patay pero buhay. Iniluwa doon sa Ninive. His compassion never runs out. Because His compassions fail not. Hindi magmamaliw ang compassion ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya hindi mo maramdaman yung compassion kasi ikaw yung pilit na lumalabas sa umbrella niya. Alam mo, kahit na mahal ka ng magulang mo, sinasabi nila sa'yo, totoo naman, sino bang hindi nagmamahal sa anak ng magulang? Sometimes we correct our child. Tama ba? Pero para sa kanila, hindi nila maintindihan. Nakala nila galit ka sa kanila eh. Tama ba? So, they will start to hate you. Diba? Naramdaman ko yan. Yung mga magulang ko dati, inis na inis ako eh. Lahat na lang nang ipaalam ko, hindi. Mag-overnight ako sa kila Joseph, pinsan ko. Hindi. Hindi ko alam kung si Papa ba yung ayaw pumayag o si Mama. Kasi pinag-aalaga ako ng kapatid. So, sabi ko, bakit? Parang hindi ko maintindihan yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi. Mali. Pag-ibig ng magulang ko na sinasabi nila, mahal na mahal daw nila ako, pero hindi nila ako pinapayagan. Ngayon naintindihan ko na. Pagka meron ka palang minamahal, pagka meron ka mahal na mahal, you will try your best to protect them. Yung hindi nila pagpayag, pinoprotektahan lang pala nila ako. Yung mga paalam ko na lalabas lang ako kasama yung mga classmates ko, kasi they've been there, done that. So, pinoprotektahan lang pala nila ako. Amen? Si Brielle, paglalabas, 2:00 ng tanghali, gusto lumabas. I want to go out. I can play on my own. Sabi ko, anak, can't you understand how hot it is? Sobrang init, gusto mo. Kita mo si Jam mo tulog, yung best friend niya. Kapitbahay namin. Oh, but Dad, don't argue with me. I'm done talking in English. Ang hirap. Pambira. Sino dito mga Englishero yung anak? Good luck sa inyo, ha? Hallelujah. You know, human love can fail. But God, compassion and love does not. So kung feeling mo, wala ka ng purpose, o umalis ka na, halimbawa, kasi, alam mo, sobrang stressful kasi may trabaho ka na, may ministry ka pa, di ba? Tapos ang bubungad sa'yo, pagdating mo, hindi mo maintindihan. Hindi natin naiintindihan. Alam mo, when I am so exhausted sa trabaho, alam mo yon, yung ang dami kong iniisip, pag pumupunta ako ng simbahan at nakikita ko kayo, parang gumagaan yung pakiramdam ko, parang lang. Di ba? Sino ditong mahal ang kanyang mga kapatid sa Panginoon? Di ba, pag mahal mo yung isang tao, pag tuwing nakikita mo siya, yung pagod mo nawawala. Tama? Pero gano'n na talaga eh. Huwag tayong masyadong makulong doon sa human love. Pag doon tayo bumase, pag nag-fail yung friend mo to love you and to have compassion to you, kasi may limit yan eh. Tama, kahit kapatid eh. Mabibigo ka lang. Sa Diyos ka tumawag. No? Kasi ang Diyos, nananatiling consistent yan. Kahit na yung tao, inconsistent. Amen? Kung ano yung ibinabato mo, kung ano yung nakikita ng Diyos sa'yo, iniiba niya yung approach sa'yo. Ganong katindi, di ba? You can just imagine how smart and how God is giving. Di ba?
Sobrang talino niya na hindi nyo ma-imagine, paano nangyari yun? Lord, ganun pala yun? Mapapaganon ka na lang eh. That even the smartest people in this, God sees pain abandoning His people. Ayaw niya nun. Nasasaktan siya. Pagka nakikita niya yung tao niya o yung mga anak niya, parang, alam mo, na-abandon na. Masakit sa kanya yun. Akala ba natin gusto ng Diyos yun? Hindi naman talaga siya yung umaalis. Tayo yung lumalayo. Di ba, whenever we feel sad, we're enjoying the sadness. Tama? Hello? Nag-i-enjoy ka pa eh. Gusto mo pang umiyak eh. Kasi tama naman, there's a time for everything and a season for every activity. There's a time to weep and there's a time to laugh. Tama? There's a time to be born, there's a time to die. Amen. So wag mong isipin na Diyos ang lumalayo sa'yo. Ikaw, tayo yung lumalayo sa Kanya. Kasi nag-e-enjoy pa tayo sa nararamdaman natin ngayon. Ang masaklap dyan, ang masakit dyan, yung pag sobrang nag-enjoy ka na, nakalimutan mo na mahal ka pala ng Diyos. Hallelujah. Amen? Trust God's heart even when life feels uncertain. Life is so uncertain. Walang kasiguraduhan ang buhay. Tama ba? Sino dito nakakasigurado na bukas magagawa niya yung dapat niyang gagawin na plano niya kahapon at plano niya ngayon? Wala. So, pagkatiwalaan natin ang puso ng Diyos, ang hangarin niya sa buhay natin. Every morning carries new mercy. Number 3. Tandaan natin yan. Kaya nga, every gising is a blessing. So, every morning na tayo'y nabubuhay, it really carries new mercy. Kaya nga, there are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Amen? Tandaan natin, God never recycles grace. Hindi niya nire-recycle yung grace niya. Every day, it's a new beginning. Amen? Bagong simula, bagong umaga, bagong buhay. Amen? Pansinin mo, di ba, every day na gumigising ka, sumasakit yung tagiliran mo, sumasakit yung likod mo, ibig sabihin tumatanda ka. So, bagong buhay yan. No? Hindi yan tulad nung dati, na kahit gaano kataas, kaya mong talunin. Di ba, ngayon, bangko na lang, sumasakit na tuhod mo. So laging bago tuwing umaga, laging bago yung purpose ng Panginoon sa'yo. Yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, hindi recycled din. 70 times 7 a day, Kanyang pinapatawad. Pinapatawad niya tayo. 70 times 7. Grabe naman yun. Bukas, iba na naman yun. 70 times 7 again. Ganun niya tayo kadami patawarin. Gaano ba kadami kasalanan mo sa isang araw? Sige nga. Ubusin mo yung 70 times 7. Ibig sabihin lang nun, mga kapatid, that's to be exage. Pero sa totoo lang, walang limitasyon ang pagpapatawad ng Diyos sa'yo. Ganun kanya kamahal. Amen? Yesterday's failure cannot cancel today's assignment. Nagkamali ka kahapon, just carry on. Nadapa ka, tumayo ka. Pero wag mo nang ulitin yung pagkakamali mo kahapon. Move on. Diba? Stretch your head forward towards your goal. Ano yun? Apokaradokia. Hallelujah. Every morning, we wake up, there are new battles. Huwag tayong matakot kung may new battle kasi this is how we fight our battle. Diba? Hindi naman ikaw mismo yung lalaban sa gera na yan eh. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. So kung akala mo, napapaligiran ka, ang Diyos ang pumapaligid dun sa mga kaaway mo. Hallelujah kayo. Every morning is a new responsibility, new growth, new seasons. Amen? So kung feeling mo off-season ka ngayon, maybe tomorrow is your season. Para tayong nasa buffet, darating ka rin dyan. Amen?
Pero again, hindi pare-parehas. Pag dumating ka sa season mo, maaaring mas matindi yung sayo, maaaring sakto lang o maaaring, di ba? Naintindihan natin? Ang key lang dito is to trust the will and purpose of God to your life. Amen? Don't live trapped in yesterday when God already released today's mercy. It is already yours. The mercy of God today is yours. Amen? Number 4, God's faithfulness is greater than your circumstances. Do you believe that? Ang dami nating pinagdadaanan, sobrang dami nating problema, but His faithfulness is greater than those circumstances. Di ba? Great is your faithfulness. God's faithfulness is constant. Hindi nagbabago yan. Kung nagbabago tayo, di ba, ang sabi, the only constant thing in this world is change. But God is the same yesterday, today, and forever. The same power that conquers the grave lives in you, lives in me, lives in us. Amen? Whenever we think na, alam mo yun, parang nakasentro lang sa'yo yung electric pan, tandaan natin na lahat tayo ganun din ang iniisip. Amen? Because it's a personal relationship with the Lord. So okay yon yung aangkinin mo. Kasi it's a personal relationship eh. Kasi the moment you generalize everything, sasabihin mo, ay baka onti lang yung sa akin kasi nasa area ako nito eh. Baka hindi ako kasama dyan kasi baka hindi umabot sa akin. Nung nagpaulan ng height ang Diyos, tulog ako eh. Di ba? So baka hindi ako kasama dyan. What I mean, di ba? Always make it personal. Amen? Pero yung function natin centralize. Hello? Naintindihan natin? Circumstances change, but God doesn't. Faithfulness is the foundation of confidence. Amen? People fail. Systems fail. Lahat siya nagfe-fail. Emotions fail. Minsan, yung emotion mo, akala mo okay pa, pero yan na yung nagdadrag sa'yo pababa eh. Pagka full of emotions ka na, di ba? Yung sobrang emosyon, hindi na rin tama. Kailangan sakto lang. Sakto lang, di ba? Saktong emosyon lang, tapos matinding spiritual. Ang sarap mabuhay nun. Tama ba? Lahat siya nagfe-fail, but God remains faithful. Trust God, even when you cannot trace every dots, or even when you cannot connect the dots. Diba? Even it is illogical. Trust the Lord. Diba? Kahit hindi mo na alam kung saan napapunta yung ginagawa ng Panginoon. Diba? Magtiwala ka lang sa Panginoon kasi one day, you will see yourself. Nandun ka na sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen? Just execute the plan. Amen? Implement the plan of God in our lives. One day, makikita mo yung sarili mo nasa taas. Your survival reveals your purpose. Hanggat nagsasurvive ka pa, di ba? It will reveal your purpose. The fact that you survive means your assignment is not over. Tandaan po natin yan. Kaya nga, ang sarap magpuri sa Panginoon. Kaya nga yung ano ba kanta yun? And when that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Ibig sabihin mga kapatid, your desire is God-centered. Pagka ganun ang desire natin, sabi, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Pag sinabi mong delight yourself, sa Kanya mo hinahanap yung kaligayahan mo. You can just imagine mga kapatid, ha?
Your delight now is ice cream. Tama? Kaya merong ice cream delight. Tama? Yung kaligayahan mo ngayon, ice cream. Ano nga hanapin mo kung ang kaligayahan mo, ice cream? Ice cream house. Ano pa? Di ba? Naintindihan nyo? If you delight in Him, He will give you the desire of your heart. Kung siya yung delight mo, kung siya yung kaligayahan mo, ibig sabihin siya rin yung desire mo. Not the other things. Hello? Ano yung mga dinidesire mo sa Kanya? Lord, anong purpose mo sa akin? Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? Lord, I really delight in you. Sa'yo ko maligaya. Pag sa tuwing nasa presensya mo ko, sobrang saya ko. Kaya He will give you the desire of your heart. Ano? Ibibigay niya sarili niya sa'yo. He will reveal Himself to you. Hello? Yung iba, delight yourself unto God. Magsisimba. Pero ang desire ganito. No, I desire a brand new tires. May motor na eh. Gulong na lang. Tama? I desire a brand new motorcycle. I desire a brand new car. It doesn't work that way. Those things are just privilege and provision. If you desire God more, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya nga, even if you don't ask, if it is for you, it is yours. Hallelujah. Kaya natataka ba kayo? Ito lang hinihingi mo pero binigay sa'yo ganito. Tama? Maliit lang hinihingi mo pero binigay sa'yo. Ang laki. Kasi hindi naman yun ang gusto ng Diyos sa'yo eh. Ito ang gusto ng Diyos sa'yo. Lord, bigyan mo lang okay na sa akin kahit owner type jeep lang. Lord, okay na sa akin kahit Kia Pride lang. Yan yung mga prayer ko dati. Gusto kong magkakotse. Lord, bigyan mo kahit yung ano lang, yung motor, kahit yung Aura lang. Kawasaki Aura. Natanda mo pa yun, Jay? Hindi binigay ng tatay ko sa akin. Ayaw niya ako magmotor eh. Yun yung gusto mo. Yun yung desire mo. But again, it doesn't work that way. Seek first the kingdom of God. And upon compliance, di ba? Upon application and implementation of the plan of God to your life, again, sabi ko, di ba? Pagka may pinapagawa ang Diyos sa atin, siya rin na mag-fuel sa'yo. Kailangan mo ng kotse? Ito na. Bakit? Kasi pinag-mission ka ng Panginoon eh. O, alam ka naman mag-commute ka. You're declaring the goodness of God and His mercy and His abundance. Pero hindi tumutugma doon sa meron ka ngayon. So, you're always declaring abundance and mercy and provision, kailangan makita rin sa buhay mo. So, bahala na Diyos doon. Tama? Kaya pansinin mo kung sino yung mga lagi nagde-declare or preach ng mga ng abundance. Di ba magtanim. Sila yung Ibig ko sabihin mga kapatid, it will manifest. Hi, hallelujah. Purpose is why the enemy fights you. Kaya tayo inaaway. Pero pag hindi mo ginagawa yung purpose mo, tropa kayo. No? Pag hindi mo ginagawa purpose mo, tropa kayo. Sinong tropa mo? Si Lord. Pero pag hindi mo ginagawa purpose mo, tropa kayo ni Taning, di ba? You are alive because heaven still has work for you. May gusto pang ipagawa ang Diyos sa'yo. May gusto pang ipagawa langit sa'yo. God preserved those people for impact. Amen? Stop merely existing. Huwag tayong maging sobrang plain lang na buhay dito sa mundo, no? Start pursuing purpose intentionally. Don't be merely alive people here in this world na walang purpose. Amen? Gawin mo kung anong purpose mo. Do you remember kung yung tinuro ni Pastor Nicky last month ba yon? Kung ano yung vision na meron ka, kung saan ka magaling, that's your purpose.
magaling kang magsalita, magaling ka sa sales, i-dominate mo. Kaya nga, dominators eh. Di ba? Amen. Magaling ka magaling ka mag-PR, di ba? Madaldal ka, gusto mo lagi nagsasalita, mag-live selling ka. Di ba? Nakakuha nyo? Magaling ka mag-bass, magaling ka sa music. Oh, di mag-busking ka. Bahala ka, Jay. Di ba? Ganda ng boses mo. Gamitin mo. Dominate. Amen? Ready na eh. Mayaman ka na eh. Pera na lang kulang. Tantayin nyo yun. Tandaan natin ha. Your survival reveals your purpose. The reason why you survive the night and day is because you still have purpose in this world. Diba? I'm so grateful. Diba? God, I'm so grateful to you, God. In conclusion, God's mercy, God's compassion, God's faithfulness, God's purpose for your life, that is the evidence of His love every morning, no? Sa buhay natin. Every day, pag nagigising tayo, He's just proving these things to you. Di ba? His mercy to you, His compassion, His faithfulness, and purpose into your life. So habang buhay ka pa, habang gising ka pa, may purpose ka pa. Amen? Kaya nga kung kaya mo nang gawin ngayon, wag mo nang ipagpabukas pa. Kasi pag tulog mo, hindi mo rin naman alam kung magigising ka pa. Amen? But take it positively. Kasi baka yung iba dito, sige, tara na, mag-travel na tayo and all. Gawin na natin lahat, ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Wala nakakaalam. Ang ibig ko sabihin, yung mga bagay na kaya mo naman gawin ngayon to be productive and to fulfill your purpose, gawin mo na ngayon. Amen? Stop procrastinating. Kasi ang daming delays, ang daming nawawala sa araw mo, ang daming nawawala sa oras mo if you procrastinate. Amen? So, let's all stand up. Hallelujah. Let's all declare this, mga kapatid, before we close in prayer. 1, 2, 3. I survive because God still has purpose for me. New mercy means new opportunity. Great is His faithfulness. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Father God, we thank you for this night and your love to us, your mercy, and your love that always endureth forever, God. We're asking for your ultimate guidance, Lord, sa bawat isa. We just want to serve our purpose, kung ano po ang hangarin nyo sa aming mga buhay. O Diyos, sa aming pag-uwi, sa aming paghayo, may your mercy be upon us. May your compassion be upon us. And Lord, wala pong mga sariling karunungan ng mangunguna. That's why I declare the complete victory of each and every one of us here in this room. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.